Yo, magandang araw sa inyong lahat. Dali lang, katinailong ko. So, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Kada Kwento Podcast. Ngayong araw na to, kami ay bumiyahe papuntang Madagascar. Hindi kasama si Cyrus. Si Cyrus ay nasa Pilipinas. Utopia. 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 Utopia pala. Nasa Utopia siya at nagluluto ng singkamas con lechon. So, ayun. Paano ba hinaan yung headset na ito? Ang lakas eh. Nasa anong number ba yan? Number... Ito. O, di hinaan mo pa kaliwa. Low. Yan. Yeah. Yo, anyway. So, yan. Medyo malamig na, no? Dito sa Madagascar. Hindi, anyway, nandito kami ngayon sa Red Keep Cafe. Dito sa, and also the Banquet. Dito yan matatagpuan sa loob ng Philinvest Antipolo. Pero medyo kainta na siya. Kasi boundary to, malaki tong subdivision na to eh. So, Gano'ng kalaki? parang siguro mga Laki nito. malaki talaga to, parang mga 376 Naligaw na ako dati dito. nautical miles. May pagka siya, no? May pagka Corinthians. Yung vibe nung... Pero malaki pa to, tol. Kasi magbike ka lang dito. Tsaka dito sa loob ng subdivision na to ay kinokonsist ng iba't ibang subdivisions din. So yung May subdivision, may sa loob. Yes. Oh, tangin, Inception yun. Inception. So, This para is siyang my universe. inception. Anyway, walay. So, Tol, makwento lang dito ah. Naligaw na ako dito nung bata ako eh. Oo. Nakabike. Tapos sa sobrang kabado, tol. Yung bike, umalis ako sa bike, naglakad ako. asan yung bike? Hindi. Dala ko. Nakaganon. Bakit mo ginawa yun? Sobrang kaba nga eh. Ano kakaba dun? Nawawala na ako eh. Bata pa ako nun. So, pagka bumaba ka sa bike at tinulak mo, mahahanap mo yung lugar. Yun nga eh. Galing. Parang ano eh. Sobrang kaba ko. Alam mo, best Hindi ko sinakyan yung bike. yung nagda-drive ka, may hinahanap kang address, hihinaan mo yung music Oo. pag may hahanapin Just in case baka makita Oo, mo. ang galing eh. Pero nakikita naman eh, na pag hininaan yung music. Galing Hanggang eh. ngayon iniisip ko yun, ba't ba ako bumaba sa bike? Tapos sinahanap ko yung daan pa uwi. Nahanap mo naman. May nakakita sa akin na tao na tumulong na, bata, nawawala ba? Ganyan. O, saan ka ba nakatira? Sa ganitong Buti street di po. kasi nakay sa van, no? Puting van. Hindi naman. Mukha ka pa namang anak ng Brigadier General. Sabi, Ikaw, best, naranasan mo rin mawala. Oo. Elementary. Sa US to, sa US. Sa sa Makati. Ano yan? Makati. Yung ka-school bus ko. Nakastang iba talaga, no? May school bus. Parang sobrang special naman. Wala to, naglalakad lang kami. oo, tol. Ka-school bus ko, parang, kasi yun eh, best friend ko yun. Si Nawala ka sa May- school bus? May best friend. Sa Ha? loob na school bus, Nawala nawala ka? ka? Hindi. Ka-school bus ko yun, si John Julius. Yan talaga pangalan niya. Jan Julius. Ang ina, ang ganda nun. Best friend ko yun. Tapos tinry kong alalahanin kung saan siya binababa ng school bus. So one day, parang wala kaming pasok nun. Tapos parang ginawa ko, alam ko na yung papunta eh, pauwi hindi ko alam eh. So ngayon, ginawa ko, alam mo yung mag-iiwan ka ng mga bato palatandaan. Ang ina, pang ano ka, pang Jumanji. Ninja to ah. Yung alam mo, yung kakaskasan ko tong puno ng X. Ito, alam ng airmat ko to. Talagang napuntahan ko siya sa Makati. Tapos ang pauwi na, Kinang ina, ilang taong ka niyan? siguro mga 7 o 8. Tang ina, lumalabas ka ng Nakapag gano'n. Makati ka ng 7? 7 or 8? Yung sa may, kung tagasan sila Maki. Santos. Ay, Santos. Doon lang. Sa kanto lang nun. So, hindi naman din ganun kalayo sa bahay namin. So puta, masasabi mo kalimaki na puta, mas nauna ako dito sa hood nyo. Hindi. Pero Kasi mas matanda ka sa kanila eh. Kaya na bago kayo dumating dito, nandito na ako, Maki. Pero, kumbaga, Naligaw na ako Sino dito. ang OG ngayon? Naligaw na ako dito. pero, Shoutout sa Psychedelic Boys. pero yun nga, nung nawawala na ako, di ko na alam. Lumapit ako sa isang parang baliwag, parang manukan. Tapos, para mga antoks-antoks yun. Tapos sinabi ko na nawawala ako. Tapos natawagan nila si mama. Paano mo sinabi? Hindi ko na maalala eh. Sobrang Hindi, bata ako nun eh. 7 years old ka, medyo bulol-bulol ka pa nun. Hindi, nasabi ko naman din. Natawagan si mama eh. Paano? Alam mo yung number ng nanay mo? Hindi, yung landline.
Iba talaga, no? Hindi, tsaka yun May talaga landline. importante pagkabata ka. Dapat alam mo Hindi, pero yung... wala kaming landline nun. May landline kayo nun? Ano mo, may chimenea nga Oo, kayo eh. eh. Pala, Chimin. meron pala. So Anyway. yun, parang natawagan si mama, tapos sinundo ako. Tapos parang 5 oras ako nawawala. Actually, magandang practice yun sa mga bata, di ba? Yung susulatan mo yung ano ng phone number in case mawala or something. Or makabisado Parang nila. dog tag. Pero ang disadvantage nun, pag nakidnap siya, alam yung tatawagan na number. Oo. Sa akin ang anak ko. Maganda pakabisado mo eh. Oo, kabisado. totoo. Pakabisado mo sa kanya. Totoo rin. Kaso ngayon, wala nang landline. Ang kakabisado mo cellphone number. Hindi, 11. ang dami. Pero 11 minsan, di numbers. ba, yung 911, di ba? Oo. Ang daling tandaan tayo na, what's the number for 911? Sobrang tanga mo yun. Hindi mo. Tumawag ka ng 911, tumawag ka ng 911. Anong number? Utang ina, ikaw, Maricar, na subukan mo ng maligaw, Hindi, mawala. kasi hindi ako gumagala-gala dati nung mga elementary days. Hindi. Bakit? Isa akong mabait na nila lang. Perfectong halimbawa ng Maria Clara. Panis. Pero I mean, sige, hindi nung bata, at least nung medyo nagkaedad ka na, or talagang wala, never ka. Wala, hindi. Tsaka kung ako lang mag-isa, nag-waste ako eh. May waste na? Inabutan mo na yung Hindi, wala, hindi talaga. Ang tindi mo naman. 12 Hindi. years old ka lang ba? So, mas matanda ka pa nga sa amin eh. Uy. 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 27 siya eh. Tayo 25 lang tayo eh. 26 na ako. Okay. Ako 25 eh. Oh, yun. But anyway, Sigab nga, 19 eh. naintindihan na namin yun. Ako nawala ako. Hindi siya talaga nawala. Pinalayas ako ng nanay ko ng mga 6 years old ako. 6 years old. Punyeta, ang bata ka. Bla 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 bla. Baga, sobrang pasaway. Lumayas ka na dito. Umalis ako. Dinibdib mo yun. Sa Dangkayon, tol. Yung tao sa kabila. May chapel doon sa ilog. Tumawid ako ng ilog. Sa kabilang side. Banaba extension na yung... Anyway. Tapos, bumalik ako. Nagkakagulo na yung... Mga 1 oras ako nawala. Bumalik ako. Nagkakagulo na yung mga tao sa amin. Nanay ko umiiyak na. Naka-report na sa mga barangay. May police. Sabi ko, tas pagdating ko, niyakap ako nanay ko, saan ka magaling? Saan ka ba pinalayas mo ako. Minsan pinalayas niya ako. Pero yun nga eh, minsan may mga sinasabi yung mga magulang na pag tinig mo siya literally, fucked up ka eh. Pero Diba? hindi naman talaga. Kagaya nun, sinabi nanay mo, lumayas ka ganong edad, 6 years old. Tangina, pag lumayas ka talaga. Diba? Alam mo namang hindi ka niya papalaya. Siguro ang naisip niya, dyan lang ako sa gilid, maglalaro lang, o doon lang ako sa pinto habang umiiyak. Eh hindi. Tangina, parang tinake ko yung opportunity na putang ina, pasyal mode. Ganun, oo. Ayun. Pero may pera ka nun. Wala. 6 years old, tol. Ina, 6 Wala. years old. May no? pera siguro may 6 digits akong dala noon din. Tapos nagraran kasi ako ng business ko nung 6 years old eh. Talagang ballin ako. May Ballin. ATM na. Si Richie Rich, May no? Gcash na. Mayroon pa pala akong isang nawala ako. Tol, first time ko sumakay ng jeep. Gusto ko kasing sumakay ng jeep na walang kasama. Parang walang bantay. Walang bantay. Okay. Tol, sumakay ako mag-isa. Manong bayad po. Akala ko gusto kayo ng jeep na wala kasama, nag-rent ng jeep. Manong bayad po. Tol, bumaba ako sa may Escopa. Manila? Dito sa taas, Escopa. Saan yun? Escopa QC. Project 3 yata. Project 3. Saan ka sumakay? Dito lang sa sa may Marcos? riverbanks. Pakubaw yung biyahe. Opa ko ba? Ah, Tapos bumaba ako Escopa, tapos wala. Siyempre, bata ako nun, below 10, ganun, 8, 9. Tol, umiyak ako. Hello, lasan na ako. Wala na, di ko na alam kung paano rin uuwi. Di ko na alam. Hanggang merong nakakita sa akin na ate, parang doon na, anong pangalan ng ate? di ko na maalala, tol. Matet. Pero Matet. ang tindi nun, Matet. nag-commute kami pabalik kung saan ako nakatira. Hindi siya taga Marikina. Hindi, tas hinatid niya ako. Ang bait. Oo, ang bait. Yun nga, may mga ganun tao talaga. Pero Paano kasi- mo sinabi na doon ka nakatira? alam ko kung saan ako nakatira eh. Kabisado ko. Wala ka lang pamasahe pa uwi. O hindi mo alam pa Meron, uwi. may pamasaya pa eh. Di ko na rin talaga alam. Tapos, alien na yung lugar sa mata ko eh. Tapos Escopa, syempre, ang daming, ano dun eh. Food type din dun eh, di ba? Medyo lang. So parang naano ko na dun, nasaan lugar na ako. Parang ganun, di ko na alam to. Tapos nanginginig-nginig na ako. Tapos may nakakita sa akin na babae na mabait. Na hinatid pa ako mismo sa bahay. Okay, bait. Speaking of yung pagligaw-ligaw,
Di ba kayo nagkaroon ng landline dati? Yung totoo. Hindi, meron naman. Meron naman. Pero naalala niyo pa rin ba yung landline niyo hanggang ngayon? Yung landline namin, yung pa rin yung landline hanggang ngayon. 7, 6. So existing pa rin. Nakalimutan ko na yung number, pero ang uso kasi sa San Mateo ng Digitel eh. Digital yung yung landline. Kumbaga PLDT siya dati. Alam niyo yung Digitel? Hindi. Kami ZTE. Wala na eh. Bago Merged na yun. Okay na. Bago na. Bago na yan, pare. Bago na ba Bago na yun? Kasi tangin na Hindi digital yung line ha. Yung ZTE yata, yung device yung sinasabi Device. mo eh. Converge yun eh, di ba? ZTE. Hindi, I mean siya, device siya eh. Yung pang wifi. Oo, actually. Ewan ko sa inyo. Ang gulo. Landline usapan natin eh. okay. So yeah, hindi ko nakabisado yung Kasi number. tangin na, habang pinag-uusapan natin yung landline kanina, napaisip din ako, tangin na kabisado pa ba yung landline namin? Tapos yung landline namin, grade 3 ako, wala na yun. Or grade 4. So ngayon, kaya habang nag-uusap-usap kayo, try ko alalahanin, 5622838. Tapos ba't tangin na parang, ba't hanggang ngayon kabisado May ako pa rin? ganun. Kabisado Ako nga yung ko pa number ko, unang-unang phone number ko nung grade Cellphone. 6 ako, cellphone. Kabisado ko pa eh, 0919-7515-167. Naku po, na-recycle na yun, malamang. Malamang. Tinry kong tawagan, may sumagot eh. Pero di ba Okay. parang parte na siya ng pangalan mo, yung pagkakabisado mo dun sa lumang number. Kasi nakalagay yun sa ID mo sa school. Hindi. Mga ganun. Kabisado mo siya by heart eh. Sa bagay. Ako, alam ko pa rin. Naalala ko nung pumipili ako ng number, gusto ko talk and text. Kasi, fan ako ni Jimmy Alapag sa talk and text na basketball team, si Mighty Mouse. Kaya talk and text yung kinuha kong SIM. Pero prior to that, may mga SIM card kami, pero pampamilya pa na cellphone. Isa lang cellphone dati, yung mga ganun. Kaya na to lang mahal na SIM card dati, 1.5. 300. Hindi, 1.5. 1.7. 1.5. Pero ito ba, Smart Gold. hindi ko alam kung ako lang gumawa nito. Yung sa Ikaw lang landline. yan, ikaw lang. Yung kukunin mo, tapos magda-dial ka, tapos tunog ng Power Rangers. Tun, 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 Okay. tun. Mahilig ako mag-ganun dati ng bata ko eh. Oo naman, pero pinakinggan hindi mo naman siya kuwang-kuwa eh. Medyo kumbaga yung Yung patterns lang. Oo, Tut, oo. tut, 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 tut. Tol, yung maririnig mo yung pinag-uusapan sa kabilang linya. Oo. Yung three-way ba? Hindi siya, Hindi. siya. Halimbawa, meron kayong extension. Okay. Nag-uusap yung ate mo tsaka yung boyfriend mo. Boyfriend niya, Pakinggan makikinig mo. ka. Hoy, ibaba mo yan. Ibaba mo yan. Nakikinig ka ba? Mga narinig mo. Pante. Mga ganon. Dati nag-apply pa ako sa PLDT, tol. Kaso hindi ko tinanggap yung offer. Doon malaking sweldo. Para mga that time 30K. Malaki na yun tayo. Oh, kaso dial tone down ako. Toot! Tangin, hindi ko medyo nakakapagod. Tagatot ka. Tapos, ang pahinga mo lang. Naniwala na ako eh. Ako rin eh. Sasabihin ko pa lang, diba si Price dati nag-PLDT yun? Kaya parang, Hindi ko alam. Ay, sa La Union? PLDT ba yun? Hindi, San Miguel yun, San gago. Miguel ba? Paisip din tuloy ako yung Anyways. Anyway, yun. Wala na landline ngayon eh. No? Baka Meron pa rin, pero Kinauso. konti na lang. Oo. Hindi na necessary. Baka nagtatanong sila bakit may laptop dito sa harapan natin. Kanina kasi nanonood tayo ng The Reckoning. The Reckoning. So, baka hindi nyo pa alam yun, yung tungkol kay PDD Na pinroduce ni ni 50 Cent. 50 Cent. Na which is- Shoutout sa'yo, Utol. Pero gago, sobrang savage ni 50 Cent, no? Kasi knowing na may beef sila ni PDD, siya pa yung gumawa ng documentary na expected mo na talagang character assassination. Matic. Pero, technically, kung ano yung nasa video, galing din naman talaga sa video ni PDD. Yeah. Kasi, Pero para tahi-tahiin mo lahat. oo, putang Iba ina. yun. At ginawa mo pan series at nasa Netflix. Iba Parang yun. iba yung hate niya. Pero kasi si 50 Cent, besh may mga nababasa ko dati na parang 50 Cent is right, pero pag si 50 Cent, nakaaway mo, okay, kaaway, pero 50 Cent doesn't know how to stop. Oo, Ganun yun daw nga. yung problema ni 50. Oo. Hanggang ngayon, binibira niya pa rin si Jarol eh. Gago. Oo, hindi si Jarol nagsimula eh. Hindi, ang point ko nga, hanggang ngayon, binabanatan pa rin niya. Hindi, kasi si Jarol nagsisimula ulit. Hindi, nagpapaingay na lang yun. Kasi parang ang sinasabi ni Jarol ngayon, napanood niya yung docu-series, sabi niya dapat si 50 Cent din daw, dapat gawan din kasi baka iniisip daw ng mga tao, si 50 Cent naging savior ng hip-hop kasi in-expose niya si PDD na walang may kayang gawin, gumawa. So ngayon, parang sinasabi ni Jarol, dapat si 50 Cent din. Di kung ako si 50 Cent, sabi ko, di produsan mo. Di ba? Kasi,
kaya ko eh. Oo. Di ba? Parang ganun eh. Kasi si 50 Cent kasi known siya para sa pangwawasak talaga ng Oo, karir eh. Totoo. Tangina, mga winasak niya yan. Tsaka- Si Fat Joe, Mm. si Jada Kiss, Mm. yan si Ja. Pero yung dalawa okay na sila eh. Si 50 tsaka si Jada eh. Oo. Si ano na lang talaga, si Jarol na lang. Mainit dugo talaga ni 50 sa kanya, no? Pero tangina kasi, sobrang wild nung accusations dun sa document series na maintindihan mo na sobrang delikadong tao din talaga ni PDD. Oo, makikita mo Isipin doon eh. mo, sinabi dun, pinapatay niya si Tupac. Inan alive. Oo, inunalive. Tapos, sinunog niya yung kotse ni Kid Cudi Mm. na papatay niya rin si Kid Cudi. Tapos, isipin mo, may mga ganyang background na pala si PDD. Si 50 Cent, talagang palag din talaga. Kumbaga, hindi siya natatakot. Kumbaga, hip-hop mogul na talaga to si PDD eh. Nakailang Oo. palit na siya ng pangalan. Puff Puff Daddy, PDD, Love. Di ba nag-Love pa yan yung Frank huli niyang Blanc. album? Ay, hindi ko alam yun. Yung Frank Blanc, ayun yung pangalan niya sa pag, Hindi pa ako maabot dun sa part na yun. diba, mahilig sila kumuha ng escort Yeah. para kay Cassie. So, parang hindi siya pwede screen makilala name. eh. Oo, hindi So siya parang ano yun, ang screen name, parang mga tipong pretty motherfucker. primo fuck. Pero gogo, wild din kasi Ano ng yun to? Sabihin mo lahat. primo fuck. Pero ang wild din kasi ng ano nila, Kuya Josh Eagles. gago. Si Kuya Josh, naalala mo yun. Iba yun. Anyways. Inside jokes na yun. Pero tangin na, yung kay PDD talaga, parang napaisip din ako, nasa Philippines kaya sino ang PDD ng Pinas? Speaking of PDD ng Pinas, naalala ko dati si, blip mo na lang to, Sige. nung away-away sila ni magsasabihin nga akong pangalan na ibiblip, itatapat ko dito para hindi mo na Oo, i-blur. tama. Yun nga yung gusto ko rin sabihin. Anyway, so, nung away-away nila ni tangina, sinabi niya, lasing na lasing siya o kung ano man. Sabi niya, tangina, si PDD ng Pinas. Ito yung mga nasa likod. Alam mo yun, tangina. Sobrang wild ng accusation na yun, tol. Pero, Mm. di natin alam. Hindi, kasi iba yung kay PDD. Oo, pero sinabi lang naman ni ano yun, out of galit niya siguro. Kasi Kasi hindi- nga kaputukan nung issue ni PDD noong time na yun. Pero kasi si PDD, hindi siya yung babaero eh. May pagkabading siya eh. Si Ice, para siyang medyo gab. Oo. Tangina. sorry. Diyan ka pa. Kung iisipin ng mga nakapanood na si PDD, ini-enjoy niyang nakikita yung girlfriend niya na binibira ng iba. Di ba? Yung totoo, na-enjoy niyang yung lalaking yun. Oo. Tsaka, Nice. si ano Parang- nga, di ba? Si J-Lo daw, di ba? Oo. Pinapanood niya na, hello. Pinapanood niya na binabakbak ng mga iba. Oo. Mga ganun. Kasi, J-Lo? J-Lo. Ex niya. Ex siya. kasi si PDD, yung producer niya ng last album niya, si Lil Rod, Mm. may mga times daw na nagigising na lang, hindi niya maalala kung ano nangyari sa kanya kinagabihan. Pero, magugultanan daw siya, ang sakit na raw ng puwet niya. Tol, di ba si ganyan din si Justin Bieber? Yung, Oh, sa kanya galing. Hindi sinama si Justin Bieber sa Sa docu? series. pero pero- may ganyan din na Pero, balita. parang kasama siya sa ano eh. Party. Oo. Ano nga, may humingi Tsaka ng statement niya eh. Bihira rin kasi best yung mga talagang aamin eh. Syempre. Kahihiyan din. Pero si Kanye, nag-post yun, di ba, na Sa pinsan niya. pinsan niya, na talagang minolestya siya. Di, pero kasi knowing Kanye, parang ano siya eh. Parang nantitrip Parang mo eh. binubaliw, no? Oo, hindi mo siseryosohin yung Sa sinasabi niya eh. bagay. Parang Pero, willing siyang mag-go extent ng ng kahit nakakasira ng karakter niya, puta, sasabihin niya pa rin eh. totoo. Kasi parang, ano na siya eh, yung dumaan na siya sa typical na, okay, plain hip-hop artist, plain rapper. Iba na siya eh. Oo. Kumbaga, ano na siya, medyo nasa boundary na siya ng pagkabaliw na, Tayo na go hard or diba? go home. Eh. parang ganun na yung ano niya eh. Sorry sa term na ginamit ko pagkabaliw, pero kasi parang yung tingin sa kanya ng US medyo lunatic na eh. Oo. Totoo. Pero sa aminado naman siya na may bipolar daw siya. No, nakikita mo yung mga meme dati na tatawa siya tapos Bigla simangot. biglang si seryoso yung mukha. Na parang grabe daw yung mood swings. Tangina, no. Ay, parang Chris Delano lang, no?
Alin, gago. Ganun ba ako? Mas malala pa nga. Sabi mo nung nakaraan, di ba, Gab? Tol, mas malala pa yun kay Kanye West. Hindi. Alin. Pero idol ko yun. Tangina, isipin mo, producer ka, ikaw rin yung rapper, ikaw din yung may nagpa-fashion design Hindi, ka rin. kung meron kayong Siya rin nagfi-framing. thing in common. Color grading. Siya rin nagka-color grade. Tsaka kung meron silang thing in common, yun nga, si Kanye yung namolestya ng pinsan. So, I mean, kayo nang bahala guys kung ano yung thing in common Kanye nila. ng Pinas yan. Kanye ng Pinas. Graduate pa ng fashion design. Na to, sa Tol. kinongratulate ko siya, di ba? Oo. Sa CSB graduate siya ng fashion design. Gago. Tapos may issue pa yan si di ba na talagang siya rin nag-video, tinatakas niya yung mga footages ng MB niya sa mga bawal na lugar. Tinatakbo talaga niya yun pag may huhulihin na. Kanye, Eh? si Kanye. Oo, bawal mag-shoot dyan. Shoot pa rin siya. Guerrilla, no? Isang lang. Guerrilla shoot, no? Oo. Actually, ginagawa naman ng karamihan yun eh. Oo. Pero minsan kasi, pagka pinagbawalan ka ng ganun, let's say may isang specific na lugar na pinagbawalan ka mag-shoot, tinuloy mo pa rin. Pwede ka nilang kasuhan talaga pag nilabas mo. Pero alam mo, ayun yung problema dito eh. Kasi kami, nung sa Blank Tapes, nung time na sinushoot namin ng music videos doon sa Makati, yung mga Bel Air, public yun Tong inaisipin mo doon sa underpass, puto, 2 beses kami nahuli. Pares kami pinagbigyan. Pero yung pangatlo, puto, kukumpiskayin yung mga gamit namin. Isipin mo naman, 2 beses na kayong pinagbigyan eh. Oo nga. Pero Sa ito bawal kasi, eh. pero ito kasi sa ibang bansa, sinusuportahan nila yung sarili nilang Oo. bansa. Oo, pero hindi lahat. Pag bawal, bawal pa rin. Oo. Kasi sinabihan na nga kayong bawal. Lalo na kung Nakadalawa private na yung kayo. lugar. Hindi private lugar kahit eh. sino pang Makati. yan. Oo, pero yun nga, minsan kasi pag public yung lugar, yun ang hirap eh. Minsan, di ba, minsan lumalaban pa yung mga Amerikano eh. No? This is a public place. Ganyan. Dito sa atin, di ubra yun eh. Pero kasi parang nakakaingit lang din in a way, ang ibang bansa, for example, Korea, talaga sinusuportahan nila yung sariling sa kanila. Oh, Yeah, si yeah, Jay yeah. Park sa president table. Oh, 'di ba? Mismo, tas sa taas nung, halimbawa, yung bubong ng Malacanang, nandun sila, nakatayo, mga hip-hop Yung dun. mismong government nila, sinusuportahan yung mga artist. Dito Dapat kasi, lang, tol, kasi yun ang main source of income ngayon ng Korea eh. entertainment. Entertainment eh. Diba? So, ang pinahayaan Pilipinas, sila. ano main source ngayon? Flood control. Tol, may scene pa doon sa isang MV nila Jay Park, yung vase doon sa, kumbaga, Malacanang. Nagbasag silang gano'n. Pang! Sabi ko, pinapayagan to sa bansa nila. Pero malawak yung pang-intindi ng gobyerno nila na ito ay show. Yung prime minister nila, alis muna ako. Sige, mag-shoot muna. Doon muna ako sa kabilang room, ha? Trending. Siyempre, trending agad. Dami manonood, dami ano. Sana mangyari din sa Pinas yun, yung susuportahan ng Ano yun, depende yun sa magiging presidente, sa mamumuno, sa magiging leader, kung gaano kalawak pag-iisip, kung susuportahan yung art, o kung ano man yung trip nila. Pero kasi kung flood control. ganun, pag di natin alam. matanda kasi parang di mo na may expect na talagang Maintindihan ka. Ito, Ano na, generation gap. Di ba? Parang sa kanila nga, baka hindi nagme-make sense kung ano yung hip-hop eh. alam mo dati may ganawa akong kanta na ganyan eh. Na parang sinabi ko sa lyrics ko na nakalimutan ko yung lyrics ko pero parang nagsi-static. It has something to do with wala namang parang wala naman dating kahit dumugin ka ng mga lyrical, mga skeptical ng mag-isip ng mga manunulat. Kasi dahil ang realidad na hinaharap natin ng presidente hindi naman nakikinig ng hip-hop. Parang ganun yung sinabi ko dun sa... Ba't ka tumingin sa akin? Bumilib ka ba sa akin, Maricar? Oo. Sabi ni Maricar sa... Gumano sa... Hindi, isang kanta, gumawa ko kasi ng kanta dati, medyo political siya, ang title, Andres Bonitaini. Hindi, totoo yun. Actually, pinasa ko kay ano yun eh. I-remake niya daw, i-record ko ulit, kay Kuya Med sa Moro Beats. Okay. Anyway, so ayun, kasi naisip ko lang kasi yun yung sinabi ni Chris na hindi baka nga walang idea yung mga politicians ano ba talaga yung hip hop eh. Oo. Kasi mostly ng mga politicians natin ay mga oldies na galing sa mga traditional politicians din na pamilya na medyo mga old money shit, Oo. 'di ba? So ang alam ng yung iba, ang alam lang jazz. O kung may alam man silang Classical. In rapper, art, Snoop Dogg, Eminem. dito, art in general, hindi naman siya nabibigyan pansin ng gobyerno eh. Hindi lang hip-hop. Lahat ng buong art.
kumbaga, ang gobyerno nakatutog pa rin sa mga agriculture, mga ganun. Di ba? Which is fine. Okay naman, di ba? Wala namang problema. Pero minsan kasi meron kang hindi nasisilip na pwedeng yun yung magsalba eh. Halimbawa nga, Korea. Sinalba sila ng Music. ng music eh, ng tignan mo. Exactly. Tol, yung mga girl group nila. Sino ba mag-iisip na magkakaroon ng craze niyan, pati Amerikano na iki-BTS, pati Totoo. mga kapatid nating blacks diyan na tingin natin cool. Tapos 'di ba may time kasi na parang pagka K-pop ka medyo nakakatawa, 'di ba? Eh yung mga blacks kung may K-pop na ngayon, na gano'n nakataas yung ginawa ng Korea. Oh, Pero parang ano, kung Korea iisipin talaga. mo yung mga yung mga Black American, tapos kung may K-pop, parang ang hirap, parang it's not, no? Hindi nagma-match up eh. Oo. Alam mo yun? Parang ang hirap isipin, ang hirap i-visualize. Tol, makikita si mo J. Cole, yung fashion nila, Si yung J. Cole, kumulab. earrings. Yung collab din nila. Sino kakulab niya yung Korean na K-pop? Ang dami si Snoop Dogg nga sila ni Gangnam Style. Oh. Hindi, si Kumbaga Snoop Dogg nga, may collab ni Basilio. Totoo yan. Basilio, oo nga. Search niyo yun, Nakalimutan ko yung Snoop Dogg title. Basilio. Pero pag may ganun kasing kalaking project, aware yung gobyerno, tas pinopondohan sila sa ibang bansa eh. Dito sa atin, hindi. Kumbaga, talagang galaw ng bawat isa, yun na lang. Oo. Hindi, totoo naman Kanya-kanya. yun. Yung sinabi mong hindi sila nakafocus, agriculture, nandyan yung focus nila or sa iba pang economic, whatever. Pero hindi nila nakikita yung ibang ways pa to earn. Kagaya nung yung sa Thailand, nung nilegalize nila yung recreational use ng smoke, paano natin, hindi ko na sasabihin. Tumaas ang nila. Kasi karamihan, kahit yung mga ibang countries na mga Caucasian, mga galing sa Amerika o kung saan mang area, hindi na, kumbaga alam mo yung dream mo nung bata ka na, puta gusto kong pumuntang Amsterdam. Pero sobrang mahal doon. Ang mahal ng pamasahe. Hindi na Ang feasible. Kumbaga, hindi na siya realistic. Oo. So, ang nangyari, pumupunta na lang sa Thailand. Doon So, yung mainit tourism lang. tumaas. Exactly, tumaas yung pinapasok na profit nila sa tourism. Hindi ko sinasabing dapat gawin din dito yon, pero kung gagawin din dito yon, abay masaya. Di ba? Hindi, tsaka yung thought lang na mag-isip pa ng way na yung gobyerno, Hindi traditional. pumasok yung pera sa loob ng gobyerno. Kasi puro palabas eh. Puro kabig eh. Oo. 'Di ba? Ano gagawin natin? Gawa tayong gantong project. Puro yung pera ng gobyerno, puro palabas eh. Pero Wala meron naman din lang tayong project na papasok. oo, tuli. Meron na. Nung nagkabalikan ng pera doon sa flood control, ibinalik. Yun, pumasok. Kinamayan pa. Kinamayan pa. Pero iilan, pero hindi ganun katindi na pwedeng yung to the extent na parang Korean na pumasok na sila ng mga Grammy, ng mga na Alam mo kung bakit? talagang ang laki nung nagawa sa bansa. Ito yung hindi naiintindihan ng karamihan eh. Na ang music, of course, as a whole entertainment, pero let's talk about specifically music. Kung gaano ka-importante sa mundo yan. Aha. Kahit saan ka magpunta, kailangan ng music. Alam mo Yes. kung bakit? Elevator, music. Mhm. Cafe, music. Bar, music. Sa tingin mo, mabubuhay ang mga businesses na yan kung walang music. Exactly. Ito nga lang, yung simple tune lang, tol. Ilang note lang yun, ilang milyon ang kinita, ilang billion dollars pa siguro. Yung sa McDonald's, yung paparapapa. International yun, tol. Yung note na yun, yung tono na yun, isipin mo, yun lang Paano pa kaya yung mga yung mga talagang full length na tracks na nandiyan yung music, nandiyan yung audio. Yeah. Pero they're still in the same field, which is audio. Kasi technically sa music, tinitignan ko yan as, may iba pang department, pero ang pinaka main department dyan, audio and video eh. So, of course, music falls under audio. So, if we're going to talk about audio, lahat, yung ringtone, yung tunog ng messenger pag may nag-message sa'yo, pagbukas ng laptop, lahat may tunog may audio na ginagamit digitally. totoo. So, ganun ka-importante, pero they don't Naiisip see niyo ba yung mundo kung walang audio. Tangina, bingi ka nun. Hindi, I mean, di ba? Parang tangina. Hindi, I mean, naririnig mo yung salita, pero as in flat, walang tangina, boring. Oo. Puki nang inang yan, stupid ass Pinoy niga yun.
Hindi ko bibilip yan. Paano kaya yung paano kaya yung feeling nung mga hindi nakakarinig, no? Mahirap yun. Pero, dalawa kasi yung pagiging deaf eh. Oh. Isang since birth, tsaka isang baga na-acquire na lang lately. Nangyari na lang. Ang pinakamahirap doon, yung Lately. sabi nila, yung lately daw. Kasi, alam mo na yung mga tunog eh. Actually, both mahirap tsaka mas okay siya kumpara sa since birth. Kasi at least, yung lately na lang nangyari, may idea ka kung ano yung tunog ng aso. Tol, yung deaf since birth, hindi nga alam niyan yung siguro yung ngiyaw. Alam mo yung mga nakakaano eh, Pero no? meron sila yung mga hearing aid. Pero hindi lahat, Afford. hindi yun. Hindi lahat ginaganahan ng hearing aid, ah. Pag bingi ka talaga, bingi ka. Yung sagad na. Pero kung papapiliin kayo, maging bingi o bulag? Yun nga yung tatanong ko sa'yo eh. Naunahan mo lang ako, ikaw. Ako, mas gustuhin ko maging bingi. Oo, ako din. Hindi na lang, tol. Siguro. Mahirap ng pagbulag ka. Meron Wala akong kang makikita nun. Tol, meron akong napanood na experiment. Di ko alam kung totoo sinundan ko lang istorya. Experiment siya ni Hitler. Tinanggal daw lahat ng senses unti-unti. Bulag. Una tinignan, tapos sumunod yung sense of hearing tinanggal, sumunod yung panlasa, yung pangamoy, hanggang tinanggal dun sa tao lahat ng senses niya. Ano yung panlima? Diba? Hearing, seeing, smell, touch, Taste. taste. Oo. So lahat yan tinanggal. Paano mo matatanggal yung touch? Tinanggal, ewan ko basta tinanggal. Numbness. Siguro may Oo. substance na Tangina, ginawa na pa. vegetable ka na Hindi nun. rin, Tol, besh. Isipin mo, kung mag-anesthesia ka nga lang, numb ka eh. Oo. Yun yung sense of touch. It doesn't necessarily mean na yung touch na hahawakan. Yung Walang pag-feel. pakiramdam. Nung unang linggo, gusto na magpakamatay, inuumpog na yung ulo sa pader. Siyempre, pinipigilan ng mga tao yun, ni-experimentuhan nung mga parang gwardya. After 1 week, tol, tumahimik. Tapos, yung ine-experimentuhan, naririnig niya na, nakikita niya na kung nasaan yung mga tao. Kung may papasok, alam niya na. Puta, grabe yun. Ganun yung nangyari. Pag nag-superpower ka bigla. Na-experiment din ako Ganun ng eh. ganyan sa lab. Palaka naman yung gamit nila. So yung palaka, parang pinutulan nila ng isang paa. Tapos parang sinabihan nila ng jump. Parang ganun. Trained yung palaka eh. So, tumalon. Tapos ginawa nila, pinutulan din nila ng Tinatawanan ko. ng another paa, kaliwa. Ganun pa rin. Tapos hanggang umabot sa point na pinutol na nila yung 4 na paa. Tapos ang conclusion nila. Sabi na. Pagka daw pinutol mo yung 4 na paa ng palaka, nabibingi. Na? Nabibingi. Nabibingi lang. Dahil joke yan. Hindi na makarinig. Sige, pindutin mo. Alright. Okay. Alright. Pero Rock and roll to the world. parang babawiin ko yung maging bingi na lang kayo sa bulag. Oh. Kasi wala pa ako nakikitang successful na bingi eh. Na talagang kilalang kilala. Successful na bingi. Unlike pagbulag, nandyan si Stevie Wonder. Si Ray, anong pangalan nun? Hindi Ray. ikaw una. Malay mo. Hindi. Ikaw, kakaiba Kasi sikat ka kahit agad. sa Pilipinas, may ganun eh, yung bulag na magaling magpiano. Yung nagpiano kay Si ano? Eman. Yung nagpiano kay Abaddon. Si Eman. Eman pangalan nun. Eman the Great. Oo. Actually, Pero maghanap ka ng bingi na... talking about Stevie Wonder, nakita ko yung nag-perform siya sa isang mall. Amazed yung nanonood sa kanya. Tapos sobrang galing. Parang gusto niya makipag-shake hands. Tapos na-realize siya siguro bulag si Stevie Wonder. Gago, nakakatawa yung kay ano. Sino ba yun? Si Jay-Z ba Hindi, si Dr. Dre. Interview niya kay Kevin Hart. Parang Pitch Black. Ay, ano sabi niya? Tinawag- Stevie, it's 3 a.m. Tumatawag na si Stevie Wonder kay Dr. Dre. Hindi, 3 a.m. ba? 4 a.m. Parang 3 gano'n. a.m. Sabi niya, Stevie, it's 3 a.m. Dito, wala daw sense ng oras. Syempre. Yeah, parang... Pero ang hirap nun, kasi parang, sorry parang ang dating pinag-uusapan namin yung mga disability, pero kasi napag-uusapan lang din naman. Hindi naman, no pun intended naman. Though minsan yung mga tao,
alam mo yung sinend mo sa akin yun, di ba? Sabi mo, yung mga tao na tumatawa sa mga disability, ikaw nag-send nun, Ayun. Ano ba sinabi dito? Ang sabi? parang gina-justify as high IQ people. Hindi isa kung ano man dahilan, pero parang tinitest nila kung hanggang saan yung, alam mo yun, yung boundaries ng pagiging right. Kasi syempre, hindi naman tamang pagtawanan yung mga kapatid nating disabled. Pero yung mga tumatawa daw doon, parang ganun daw kataas yung IQ nila na to the extent na gusto nilang testingin kung hanggang saan yung limitasyon ng bawal. Gets mo ako? Parang Pero, ganun. parang mali. Mali nga eh. Ano kung mga sinisend dito sa akin? Sabi ko, Gab, mali yan, Gab. Tapos may nakita pa akong mga comments, parang, may post ako nakita nakaraan. Medyo nakakatawa, pero hindi naman dapat tawanan. Natatawa ako in a sense na parang, paano mo naisip yun? Sabi niya, sa tagal-tagal niya daw sa mundo, parang ang nakikita pa lang daw niyang bingot Pinoy. Tapos, Pero bigla ako napaisip. tapos may nag-comment doon yung Oo, Egoy. May nag-comment doon, yung ngungunang Egoy. Kasi Pero- na-curious din ako eh. Sabi ko, nga, parang wala akong... Parang laging Pinoy lang. Okay, sige, mag-isip ka. Sa IG, ang daming ganyan eh, no? Yung mga dark humor. Oh, Oo. dark yun. Doon nagkalat. Pero kasi tangin ng sensitive ng mga ano yun eh. Grabe. Pero Sa kasi FB kasi- Sabi mo nga nung nakarang episode, hindi mo pwedeng sabihin sensitive. Ano lang, sumusobra lang yung kakupalan ng mga tao. tapos binabawi ko ngayon. Oh, di ba? Contradicting ka talaga. Pasensya na po kayo, guys. Paiba-iba Pero siya ng ano. ito rin kasi may movie silang ginawa, Filipino movie na hindi pa yata nare-release. Tapos puro ngongo. Si ano bang movie yun? Kasama na si Sir Jack dun eh. Ito, yung huli. Tapos binash yung movie ng director kasi ginawa, parang inexploit yung mga parang Kung ganun. ibabash nila yung mga, let's say, may cleft. Cleft yan, di ba? Cleft chin. Cleft. Ano cleft chin? Tangina mo. Bingot ka sa baba, gago. Kagumi, ganun May cleft chin, pero hindi Dito bingot. lang yun. Lakas mo. Anyway, so may isang movie na gusto ko ring panoorin. Ang title, I'm Perfect. Pero wordplay siya sa imperfect eh. Ano siya, mga may Down syndrome. Lahat ng gumanap. As in. Parang love story pa nga yun eh, no? Galing. Makikita mo sa kanila. Siyempre, hindi perfect yung mga actingan nila. Pero, ang galing. Parang makikita mo, puta pa, paano sila namumuhay pa rin ng normal. Lahat ng cast may Down syndrome. Lahat. Kaya nila eh, no? Galing eh. Down syndrome ba yun? Yung parang, Down syndrome. Dito nga sa Pilipinas, di ba? Yung kay Jessica Soho ata yun. Parang ginawa nila ng storya. Yung Love story nagkainlaban. din. Nagkainlaban. Tapos yung magulang nila, parang masaya. Oo. Ang version ng Down syndrome sa atin sa Pilipinas, Mongoloid, di ba? Oo. Yun na nga yun, tol. Down syndrome. Kaya lang naman siyang tinawag na Mongoloid kasi may race na Mongol na parang mga ganun ang itsura. So yun yung Kaya lang, origin. ang pangit lang nung dating na paglag tinatawag Mongoloid. Pero kasi, originally, yung ratio na Mongol. Yun pala yun. Doon pinangalan. Doon pinangalan. Kasi dati pang asar yung yung term ng Totoo, Mongoloid. totoo. Di ba? Iba, Mongi. Ayoko na ituloy doon eh. Dito na palit. Tinuloy pa doon yung Tinuloy pa usapan. rin eh. Baka kasi... Hindi, okay lang. Pero hindi naman namin pinagtatawanan. At least, may natutunan ako ngayon, specifically ako, na yung Mongoloid pala, doon nang galing yun sa Mongol. Hindi ko naman alam eh. Kasi as far as I know, ang Down syndrome, iniisip ko, parang, nga yung term ng Mongoloid eh. Kasi, Kulang sa chromosome. kasi may Kulang ba? O sobra? Kulang. Kulang. Kulang, oo. Oo, Kulang, kulang. diba? Kasi may brad tayo sa Letran, ka-chapter ko. Ate niya, ayun yan, may Down syndrome. Tapos, namatay nung 36 or 37 yata. Years old. Tumagal ng ganun. So, May kumaga, short din yung lifespan nila. Hindi ko alam eh. May mga Parang- tumatagal may din. tumatagal din. May mga... Ilan taon ka na? Ako, 36. May mga tumatagal din ng mga talagang 70, gano'n. Pero parang ang hirap nun sa... Tapos, sorry Maricar. Sige. Okay lang, sige, Hindi, tuloy sorry mo. na. Bigla ko lang naisip kasi yung sinabi na parang Pinoy lang ang bingot. May nakita rin ako meme na gano'n na parang
wala daw silang nakitang may Down syndrome na Black American. Oo nga, no, wala pa ako nakikita ng gano'n. Pero sa mga comments, may nagko-comment na meron. Meron si yung maliit, yung sobrang stupid. Meron. Si Yung komedyante yun eh. Oo, yung... Sino? Hindi ko Si Beetlejuice. Hindi naman Down syndrome yun. syndrome yun. Di ba Down syndrome? Ano Pero na meron- talaga siya, parang dwarfism talaga Mag-google siya. ka nga para makita niya kung ano yung Down Tol, sa syndrome. IG may nag-compile niyan. Oh, Iba't ibang race. Merong Indian, may Asian. Meron. May... Pero kasi parang laging ang nakikita lang. White. Oo, ganun eh. White eh. Iba, compile nun. Sa Pinas meron talaga kasi may mga nagba-viral na yun na memes. Diba? May Oo. Down syndrome yun. Doon mo makikita kung gaano ka yung... Hindi, tsaka parang ang hirap nun sa magulang. No challenge. Yeah. Oo. Challenge yun. Kasi unang-una, may chance na mabuli yung anak mo. Pangalawa, Hindi naman papasok yun. Ayun pala yung isa sa mga comments kung bakit daw halos Pinoy lang yung bingot. Kasi sa ibang bansa daw, nadedetect na agad kung merong disability. Minsan daw, hindi na tinutuloy. Sa comments to parang yun yung nabasa ko. Kaya daw, let's say sa isang bansa na advance yung technology nila. Kumbaga may mga screening sa pagbubuntis pa lang. Pag nakita na nila na, may ganito to, minsan daw, kaya parang nilalaban na maging legal daw yung abortion or something like Pero that. ito naman, porket lang di mo natutuloy yung Oo. Hindi naman ako yun eh. Hindi naman ako nag-ano nun eh. Ano yun? Sabi sa parang sinasabi mo sa akin na ako yung gumawa eh. parang kunwari, no? Porket may imperfections yung mukha ng baby. Parang, medyo medyo kirat. Ikaw nga, tinuloy ng nanay mo kahit ganyan kay. 'Di ba? So, dapat tituloy lang din nila. Anyway, so, ayun. Pero may maraming tropa na may mga imperfections na ganun pero tropa sila. Gaya ni si Sir Jack. Alam naman natin ng lahat na si Sir Jack ay may sa Tagalog, bingot. Pero ano yung term in English? Hindi pa, yung ngongo kasi pang-asar yun. Hindi, tol, eh. paano ba? Hindi ba yun yun? Cliff. Basta, Tol, ngongo, tunog yun. tunog yun eh. Yun kasi di ba parang, So, bingot ang tawag sa kanila. bingot, oo. Bingot talaga Di siya. ba mas Yung parang bingot, mas tol, alam pangasar ko yung may bingot? ganun dito. Oo. Yung parang butas yung ganito or something. Yun si Sir Jack. Pero napakabait na tao nun. Athlete yun. Tapos matalinong nilalang. Yun, kilala nyo naman si Sir Jack. Ibig ko sabihin hindi rin talaga masasabing hadlang yung kung ano mang kapansanan. National team yun, di ba? Sa rowing, Dragon Boat. Hindi rin talaga hadlang yung kapansanan para mag-podcast ka kung andyan ka ba? Hindi, yun lang naman yung point nun. Ba't ba tayo napunta dun sa Kasi mongoloid eh. Ikaw, inopen mo yung Down syndrome eh. hindi. Bingot pala yun. Sabi mo, nabasa mo bakit Pinoy lang yung... Oo, yun. Hindi, nabasa ko lang naman. Kasi inopen mo yung bingi. Bingi sa bulag. Yung ba't yung mga aswang, mga ghosts pala. Bakit daw long hair lang? Yung? Mga aswang. Wala daw kalbo na aswang. Short hair. Spiritu. Yung mga white Oo lady. nga no, bakit yung white lady Eh, lagi baka mga kasi- bubok? Lahat daw, Wala lahat. short hair. Di ba kasi minsan pagka nakakita ng multo, parang hindi mo nakikita yung mukha. Di ba may Pero ganun? So baka parang... Di ba't long hair Bakit lagi? laging long hair yung multo? Baka Oo. talaga parang hindi mo na makita yung mukha niya. Hindi. Hindi ba pwedeng naka-brush up? Di ba? Bakit? Ito ang tanong ko. Hindi na naka-brush up. Halimbawa, si Cynthia Laster. Kung kilala niyo si Cynthia Laster. Oo. Karate. Short- alam ko yan. short hair yun, di ba? Hindi ako sa mga karate. Pag naging multo ba siya, short hair pa rin siya? Yun nga, hindi na eh. Di ba? Di ba? Okay, parang yung bading daw ba, pag nagka-amnesia, bading pa rin daw ba sila? Oo nga. Oo nga, no. Oo tol. nga, no. No? Maraming ganyan-ganyan sa internet eh. Paano kaya kung kunwari... Naumpog mo yung ulo ng bading tapos lalaki na ako. Ganun. Hindi, paano kung yung bading naging zombie? Bading kaya siya na zombie. Yung may kembot yung... Paano? pero 'di ba? Minsan maaano ka dun sa mga isip ng Tsunami walk no? isip ng tao no. Kung bakit paano mo naiisip yung mga ganun? Gago, pinaka-naalala ko si Chopon. Yung yung introvert na ano yun? Yung story ang binuo niya.
Maraming binubuo yun. Yung introvert na... Unano. Hindi. Ano, gusgusin. Ano ba yan? Pulube. Introvert na pulube. Nalala mo yun. Yung pinakinggan natin sa kotse. Pero kasi kami yung podcast na pinapakinggan dun sa Brad din. The Kislot Chronicles. Kislot Chronicles. Marami siya mga kung ano-ano, meron siya doon, parang glow in the dark na unano. Kumbaga, sobrang crazy ng... Pero ito tumatak sa akin din yung introvert na pulube. Parang Paano butang hirap. Paano yun? Paano ka manlimos nun? Chat lang. I-chat mo, pa-Gcash naman sendo. Tama, pulube, di ba? Hindi taong grasa. Taong grasa yata. Basta introvert na. Basta ganun. Ang hirap nun, pulubi ka, tapos introvert ka. No? Kailangan makapal mukha mo dun, no? Oo, malilimos ka eh. Katok-katok ka sa mga... Kato ka lang, tok-tok, tas yuko ka ng gano'n. Nahihiya tuloy. Nahihiya. Nahihiya. Pagkatok ng ganun. O hindi maraming pulubi na mahihiyain na. Wow. Kasi may mga... White night ng pulubi. hindi. Buo ka nito. Uy, marami mahihiyain po. Hindi, kasi totoo. Kasi kunwari, bigyan mo sila. Tas yung... Pero no shit, hindi naman talaga nila gusto yun na maging ganun sila eh. Totoo. Kung meron lang talaga silang... Meron talaga, meron yung nagtatrabaho, nagpulubi na lang siya kasi mas malaki daw ang kinikita niya. May ganun document. Yung sa Amerika tawag doon yung yung... Ang tawag doon sa ganun yung nanlilimos. May term doon eh. Anyway. Meron yung di ba, yung nagpapanggap siyang pilay. Tapos Ay, pinapatayo siya. Tapos pagtayo, nakatago lang pala yung paa sa loob ng Meron pantalon. ganun, no? Tapos yung mababangga na siya, bigla tumakbo. Dahil na kung ano ginagawa ng tao to survive, no? Nakakatuwa lang yun. Yung Soko, nagganyan eh. Pinag-aralan nila yung isang pulubi. Soko, ibig sabihin may namatay? Soko ba yun? Di ko sure eh. Soko o yung... Gago, crime, Tol, tandaan mo pag may Soko, may namatay. Yun Ay, lang sorry. yun. Basta isang sa TV. Scene of the crime. Hindi Operatives. Soko yun eh. May isa pa eh. Yung lalaki din yung host. Sa USN? Investigador. Hindi, yun, investigador. Soko ang puta. Yung Si Hindi, Mike naging wish ko lang Enriquez. sinundan niya yung pulubi. Tapos, nakita niya na kung ano yung gagawin, saan pupunta, saan kakain, buong araw sinundan niya. Malaki talaga kinikita. Tapos ang gagawin, yung pulubi, kakain sa masarap na kainan, magkakaraoke mag-isa. Dapat ba by group? Isipin mo na lang mga parking boy. Ganun. Oo, tol. Diba? Yeah, putang ina. Lalo na dyan sa May Timog, Timog. Murato. 10, 5. Daan. Ay, Ano, hindi. daan sa Timog. Sa parking. Tapos hindi naman Parking. sa'yo yung... Hindi, ang sinasabi ko yung mga nakastambay sa Mercury Drug, ganun lang ginagawa, bigyan mo 10, 5. Tol, ilan ang sasakyan na pabalik-balik doon kada araw. Pero gano'n nga kadiskarte ang Pinoy. Totoo rin. Diba? Doon mo siya titignan sa... pero may batas tayo na bawal maglimos, di ba? Bawal magbigay ng limos. Alam mo yung batas na ganun yun. May batas tayo na bawal mamigay. Eh? Oo. Nang ba may nalilimos? Bakit? Bawal. Batas yun, tol. Alam ko, batas yun. May batas na ganun. I-google mo nga, Gab. Nung napanood ko yung Slam Dog Millionaire, di na ako nagbibigay sa ganyan. Panood niyo na ba yun? Alam mo ba, sabi nga nila, yung yung mga naglalakad na may hawak na baby, binibigyan daw nilang pampatulog talaga. Gin. Gin, pinainom. Yung iba nga kulay violet. Yung baby. Oo. Para tahimik lang. Kasi syempre, sa ingay, sa init, magwawala yung bata, maingay. Pansin mo, may mga nanlilimas, wala kang makikitang gising yung baby. Laging tulog, Pinalalaklak laging na tulog. gin yun. Laging tulog. Tapos, yung makukulay yung suot nila na patigasan na lang yung bata kung mabubuhay pa o ano. Oo. May ano yun eh. Parang nagkaroon ng docu about that. Yun Alam din, ko, eyewitness yun eh. May pala, may no? sindikato nga ganun eh. Sindikato talaga siya. no? May hawak silang mga nanlilimos. Tapos Pero sagot nila yung tirahan tsaka pagkain nun. Lahat na malilimos yung bibigay nyo sa akin. Tapos ito, nagre-renta ako ng bahay. Sama-sama kayo dyan. Ganun. Usually, kumukuha sila sa mga probinsya, sa mga bundok, mga ganun. Oo, pare. Kumbaga, parang Hindi ka to. ang hirap mo na isipin na may ganong klaseng nag-i-exist na parang sobrang inhumane na. Pero, yeah. Yung mga yung pagkapasko. Yung mga, No, mga bumababa oo. na Aitas. Oh, Aitas. Aitas. Oo. Yung magtatambol sa jeep. Oo. ang pinakakainisan ko lang Sa'yo. talaga, yung, kunwari, eto lagi to sa Quirino, sa amin. Tangina, bagong carwash ka.
Tapos putang Pupunasan. Bubuhusan walang agad. paalam. Parang, pak! Ah. Tapos pupunasan. Ang ina naman. Tapos Eh di- kapag na ganun ka, bala na yung kabilang side. Oo, Hindi na oo, mapupunasan. yung So, Hindi. pag nagbigay ka agad. yung Worst kabilang case side scenario, pag hindi ka nagbigay, hindi nila babanlawan. Oo, ganun. Kaya kung malayo pa lang, puta, kinakatok ko na yung windshield ko, puta. Wala, hindi ubra yun. Alin? Kahit Hindi kasi- malayo pa lang, oo. tol, bubuhusan pa rin nila yun. So far sa akin, hindi pa naman nangyayari ulit. Eh baka si Chris Delano ka kasi. Hindi, tangina, wala nga. Pero ito rin makulit yun, no? Yung mga... Naklamp ka nga nung nakaraan, may nag-send sa akin ng picture. Ako yun eh. Ako nga pala si Maricar, ang Suki ng suki pagka-clamp. ng clamping sa pako. Sabi, sobrang suki niya na sa clamp. Alam mo nangyari? Hindi niya na kailangan pumunta ng City Hall. Ma'am Maricar, kontakin niyo na lang ako pag naklamp kayo ulit. Ako naman. Ang galing. Wala kasing parking sa area nyo eh. Alin? Hindi, hindi kasi yung... Tsaka hindi rin yata kasya yung pick up mo sa parking nila, Chris. Oo. Hindi na, siyempre yung kotse ko nakapark dun eh. Kaya hindi rin kasya eh, kahit wala. Saktong-sakto yung... Oo, sa kotse ko kasi, sakto lang. Pero kasi, ito mo ulit, nakahanap kami ng bagong parking sa Paco. So, yung una okay pa eh, nakakapag-park pa kami kasi usually overnight lang. Tsaka ang proud pa namin sa sarili namin kasi sabi namin, ay, nakakalusot tayo. Oo, nung last na park niya for 3 nights? 5 days. 4 nights. Straight? 4 nights straight. Puta, pagbalik namin dun, no, sinabihan. Inaabangan na pala. Inaabangan na siya, sinabihan siya, ma'am, pag nag-park kayo ulit dito, ipapaklamp na namin yan, ha. Talagang ban na siya dun. Grabe. Ang tigas din ang mukha nyo, no? Hindi, pero no shit, oh. Nakaraan, nakita nyo ni Alex yung kotse ko. Oo. Ito, Yun na? iniwan yung sasakyan sa bahay Sabi, namin. kasi, Pero yan, dahil papel na mahuli. Sandali lang. Ako mag-explain. Hindi tama yung ginagawa ko. Okay. Saan? Ano ba nangyari? Sino Kasi- nakakita ng kotse niya muna? May parking ako. Oh. May parking ako. Pero minsan pagka, alam mo yung uwi ko madaling araw, ilalagay mo na lang sa harap ng bahay mo, tapos tulog ka na, antok na ka, pagod ka na, minsan galing tayong shoot. Tapos tuwing umaga, gigising ako dapat, tapos Para ilipat. ililipat ko sa parking. Eh minsan, lumahalagpas yung tapos minsan nauuna sa akin yung nagtitiket. Ayun. So, hindi lang doon natapos. Napinicturean yung kotse ko sa harap ng bahay ko. Sino Tab- nagpicture? Yung Marikina News. Huwag mo na sabihin, baka hanapin, putang ina. So ayun, pinicturean, tas pinost na parang, alam mo yung parang parking serye pare. Oo. Parang gano'n. May gano'n sa Marikina. Kumbaga yung mga balagbag na parking sa Marikina, pinipicture. Pero hindi naman nila sinama yung plate ko. Oo. Sinend nila sa akin. Hindi ko sa kanya, sikat yung kotse mo ah. Tapos ang nakalagay na caption, sabi, may mga parking naman sila, ayaw mag-park, mga tamad. Sabi. Pero Gusto ko totoo- mag-comment, sorry na. Kasi sinabi mo, totoo. True. Yun. Pero mali yun. So, ang ginawa ko, yung mga ticket, syempre, babayaran ko yung multa ko. May mga, Ganun din naman. iniwan niya yung sasakyan niya. Pagtingin ko yung mga papel, oh. May mga papel. Pakita ko Mga sa'yo. huli. Mga comment, dinadaot ako. Tangin, ang tigas ng mukha mo. Di nila alam na sa'yo yun. Gusto ko nga. Bakit? Ko-comment sana ako. Kotse niya yan. Tangin mo. tinag. Pero at least hindi 5 araw na straight, tapos makaklamp ako. Parang, Inabangan talaga siya ng Pero parking. grabe Sabi yung ni 5 Kuya, araw na straight. Sa Marikina kasi overnight lang. Hindi, sa Wala pa isang araw. Pero paid parking kasi sa yun. Marikina kasi, titikitan ka lang. Hmm. Walang clamping doon, walang tow. So, pero syempre, Meron, depende sa area. ayun, no. Pero kasi, i-send natin. Oo, bago. I-flash natin sa... Hindi, pero natuto na ako sa pagkakamali ko. Na parang dapat, Hmm. mali yun. So, kailangan mo sumunod sa... patakaran. Yung sa amin Batas. naman kasi, paid parking naman yun. Oo. Pero para sa mall. Galing. So, ginawa na yung government. Tapos nung tinanong na magkano dapat yan. Magkano ba? Abuti na kami ng 1.5. Hindi lang one time. Hindi lang. Kasi Oo. ang overnight Okay na eh. usually parang mga 250, 350 eh. Hindi, Sa mall. 30 Tapos every pesos succeeding, per hour. Per hour. So, Oo, pero nag-iiba yun pagdating ng gabi. Overnight fee na yun eh. Oo. Oo. So, ngayon, basta umabot ng almost 2 plus yun. Ganun.
Tapos sabi niya, kuya, 500 lang pero ako dito eh. Sabi sa kanya ng parking brake, sige ma'am, tatanggapin ko na yan, pero ban na kayo dito ha. Pag nakita pa namin nagpark kayo dito, ipapaklamp namin. God. Saan ka na nagpa-park ngayon? Ngayon, hindi pa kami bumabalik ng pako. Kaya, pero may mga naisip na naman Mag-e-bike ka kami. na lang hanggang May mga naisip na naman kami mga bagay na gagawin. Wala, magdadalawang kotse talaga kami. Ang mangyayari, pag pabulakan kami, iwan yung kotse ko doon somewhere. Tapos pagpapako na kami, iwan yung kotse niya doon. Din sa Kila mama. may middle ground na kami. Oo. Kasi nun eh. Nag-send sa akin ng picture umagaw. Oh, gago. Si Chris Delano ba to, sir? Sabi ko, oo. Sabi niya, kakagulo sila dun, no? Actually, hindi kasi naman siya nakikipag-away, Hindi ako di ba? nakikipag-away. Hindi, syempre yun yung sinabi sa Pero akin. kasi dun sa video na sinend mo sa akin, tangin na nagulat din ako kasi Sino video? Chris Delano, rapper. Oo. Nahuli. Nahuli. Oh. Sabi ko, tangina pag kumalat ng video na to. Kasi yung itsura ko talaga doon, mukhang nakikipag-away. Pero yung totoo, hindi. Bagong gising lang talaga ako. Oo. Tumawag lang yung tropa ko doon sa, sa talyer. Na, uy, yung kotse mo, dili, nagparating na yung mga clamping, ganyan. Eh di ako, As tangina, in, bangon siya na, diretso takbo, palabas ng bahay. So, tangina, tumatakbo ako. Pagdating ko doon, hiningal pa ako. Tapos, sakto, yung Paano hingal, mga hingal? basta yun. Ganun. Sakto, yung nagka-clamp, yung huling nag-clamp din sa amin, na which is, kuya. Ikaw na naman. Oo, ikaw na naman. Kasi yun nga, sabi ko, gusto ko sana isettle na kagad doon. Kasi ang hassle, kasi pupunta ka pa City Hall, ganyan. So, wala naman problema kasi technically, pag naka-clamp siya, kotse ko naman yung dinadala, hindi namin kailangan mag-grab o mag-angkas. Kumbaga, pa rin, convenient pa rin sa amin. So, Technically, pero hindi kayo makapag-drive-thru. dahil sa bintana yun. Pero yun nga, parang gusto ko na i-settle dun. Tapos magugulat na lang ako pag uwi, yung stress na stress ako kasi tangina, hindi tayo pinagbigyan na i-settle na dun. Tapos biglang magsisend ka sa akin ng video na ganun. Tapos umaga, puta, pumitik ako nun, tol. Sabi ko, tangina, pag kumalit tong video na to, tangina, ikakasihira ako to. Kasi parang nga iba yung dating ng video, mukha ako nakikipag-away. tsaka nahuli. Pero Oo. sinabi ko naman sa kanya, tol, wag mo na lang ilabas. Hindi, pang-send lang yan sa'yo, sir. Sabi niya ganun. Sa'yo nagsumbong. Hindi, siguro, kasi, Ano ba kumbaga, yan? Fan mo ba yan? O kilala mo personally? siguro fan din natin. Hindi ko siya kilala personally. Nag-reach out lang sa'yo. Oo. Mm. Anyway, minsan hassle din yung sasakyan, no? Sabi, minsan parang kung hindi lang magastos, tanginan, sarap lang mag-taxi, mag-grab. Alam mo yun? Kasi mas magastos kasi yung grab eh. Buti na lang, may grab. Hindi, anyway, yun yung sinasabi ko. Parang, kagaya kanina, on the way ako kay Boss Toyo. Isipin mo yun, may nag-cut sa akin na nag-overtake sa maling side. So, tapos, binusinahan ko siya. Gumanon lang siya, oh. Peace sign. Naisip ko kung nasalpo kaya kita dyan, bumalento nga dyan, tatanggapin mo kaya yung peace ko lang? Peace sign ba talaga o pinakyo ka? Hindi, nakaganyan siya, tol. May dashcam ako, eh. Pero ganyan siya. kayo kapag ganyan, Sorry, parang gano'n. Okay lang, wala naman nangyari. Pero tangina kung nabunggo kita sa kagagawan mo, tatanggapin mo ba yung peace ko? Di ba? pero kapag gano'n, halimbawa may mga ganyan na encounter kayo, yung meron talagang may nakakainis talaga na Oh, pero ako pinagpapasa Diyos ko. Ako hindi ko kayang... ito. Gagawin ito kasi Plastic ang puta. Pinagpapasa Diyos ko. Siyempre, naiintindihan natin na kailangan nila magtrabaho. Lahat yan, hindi madali yung ginagawa nila yung mga jeepney driver. Naiintindihan ko sila eh. Ang pinaka nakakainis lang sa lahat, mag-overtake o may Hihinto sa harap mo. May pag-unahan sa'yo para huminto sa harap. hinto, Parang, Oo. Kakating ka. Hassle yun. Tapos talagang gigit-giting ka para lang huminto sa harapan mo. Parang, ano to? Yun yung masarap businahan ng businahan. Tapos asar na asar ako sa ganun. Halimbawa, may hahabuling akong intersection, mag-i-stoplight na. Let's say. Tapos uunahan niya pa ako. Talagang makikipag-anuhan siya. Hindi rin naman siya umabot. Alam mo yun, tangina mo ka. Anong pinatunayan mo? Di ba? Parang, may premyo ba yan? Oo. Isa pa sa kinakainisan ko, yung pagpasalubong, puto talagang naka-high beam mo. Kala mo kukunin ka na ni Oo. Jesus Christ eh. Talagang grabe yung ilaw. Ako, sorry. Guilty ako dyan. Kasi malabo mata ko. Tapos naka-dark tint talaga ako. Pero yung kasi ako, naka-retrofit ako eh. Yung headlights Ako ko. din naman dati, pero... So, yung pag nag-high beam ako,
level pa rin. Hindi siya yung nakakasilaw. Masakit sa mata. Oo. Pero kaso, ibang story na yun pag malayo ka talaga. Kasi kahit anong level niyan, sa pool ka nun. So, minsan, pag may kasalubong ako, nagbababa ako. Oo. Ganun. Di kasi may mga taong di talaga nila papatin. Kahit nakailang ano ka na, pitik ng high beam mo para senyasan silang naka-high beam sila. Meron pa yung... Minsan ako ganun. Tangina. So, sige, ikaw na. Sige, ikaw muna. Hindi, kagaya nung naka-low lang ako, yung normal. Tapos siya high. Tapos binubusin ako na pinipitikan ko na naka-high pa rin. Pukin na yun, nabubuksan ko yung sanga. Magbulagan tayo, hype ka. Oh, di ba? Minsan ganun din ako, bubuksan ko din. Ako nga, nagbababa ako eh. Tapos ikaw, tangina naman, hindi ka nagbababa. Selfish motherfucker. Ano talaga. Kaya minsan di mo maintindihan mo ba't nagkaka-road rage din talaga eh. Ikaw na, Maricar, yung na-udlit kanina. Hindi, yung ano, yung halimbawa, naka-signal light ka na, pakanan ka na. Tapos yung mga motor dito, alam na, Hahabulin pa ka na. talaga. Lulusot pa. Tapos Oo. hindi naman siya pakanan, padiretso naman siya. Tapos meron pang ganun na tangina mo na, yung nakasignal ka sa kaliwa, tapos kakanan ka pala. Alam mo yung Lagi yun. Meron kaming pumunta kaming Taytay neto. Papasok na ako dun sa La Suerte. Yung mga bintanang tela sa Taytay. yung pinuntahan natin dati. Oo. So, papasok na kami dun sa entrance. Tapos may motor dun na yung nalala yung kupal. Basta kupal talaga siya. Tapos parang hindi. Gago. Hindi, may motor. Aha. Talagang kupal. As in, humihintuan pa ako. Tapos parang namakyo pa nga yata diba? Tapos bababaan ko na. Ito kasi ayaw eh. Parang, pero tangina, yun yung mga gusto kong patulan. Yung akala mo, yung walang papatol sa ugali nila. Porket akala nila siguro, ay nakakotse ito, hindi ako bababain nito. Tangina, hinintuan talaga ako ng motor. Siya na nga yung kupal. Siya na yung mali. Puta, siya pa yung matapang. Kaya nga, minsan sinasabi ko sa kanya pag ganun, wag mo ang pigilan kasi minsan yung mga yan, hindi titigil yan yung kulit yan sa kalsada. Oo. Hindi kita pipigilan siguro kung hindi tayo magkasama. Pero ang Paano mo siya pipigilan kung hindi kayo yun nga. magkasama? Kaya nga, pero ang worry ko kasi kapag ganun, paano kung magkasalubong kayo tapos may something pala yung nakaano mo? Oo, kaya nga Yun sinasabi yung nila na Wag ka yung bababa same ng sa kotse. huwag kang Antipolo bababa ng na kotse. Huwag na huwag kang same bababa sa ng- Antipolo Yeah. na nangyari, 'di ba? Oo. Ako naman, di naman ako sobrang kupal o palaaway. Pero kasi, galit ako sa bully. Pasensya Pero ka na, hindi- pasensya ka Yung na. mga nagmamotor kasi minsan iba rin yung di ko alam kung paano, di kasi ako nagmamotor. Di ko alam kung ano yung minsan may sila sa kali parang hari ng daan Hindi, eh. ako nagmamotor Hindi, din naman ako. napalitan na yan. E-bike ng hari ng daan Oo, ngayon. totoo, E-bike na. Minsan nahihiya ako lumiko eh. Kasi nakikita ko ang bilis ng motor. Kaya lumiko parang lalo na pag huminto ako, parang Pero ako ginagawa ko dyan. Galing din ako sa motor. Guilty din naman ako dyan. Pero kasi, parang, nakasanayan na rin ng Pinoy na talagang singit dito, singit dyan. oh. Parang, Sabi ko pag bigla ako lumiko dito, which kahit naka-signal, makakat ko yung motor, nakakahiya. Parang ako na lang mag-a-adjust. Parang ganun. nung nagka-coaching ako sabi ko sa sarili ko, tangina nakakainis pala ako nung nakamotor pa ako. Totoo. Nakakainis Kasi talaga rin. Tapos sila magagalit eh. Oo. Pero alam mo ako, nagmotor din man ako, alam mo nakamotor ako. Pero as much as possible, hindi ako sumisingit kasi unang-una natatakot ako. Kasi laki ko tol yung tuhod ko. malaki din yung motor mo. Oo Yung nga. joyride yun, di ba? Dink. Kim ko dink. Yung sobrang laki na. Pang pulis Kalwakan. Oo. Naalala ko dati, galing ako sa trabaho ko sa Makati. Nandito na ako sa C5, pa Eastwood. Sikip. Nakaganon ako, hindi ako gumilid doon sa truck. Binubusinahan ako ng mga motor sa likod ko. Sabi sa akin, pumasok ka na. Kasi gusto na nilang sa gilid. Yun na lang yung daan eh. Nagkasagutan kami. Sabi ko, kinangina nagbabayad ako ng buwis para dumaan ako sa kanal. Sabi ko gano'n. Sabi ko, maghintay ka. Tol, parang ang point Tama ko na, naman. hindi ako nagbabayad ng buwis ko para padaanin mo ako sa kanal. Oo. Alam mo yun? Tsaka nasa right of way ka naman eh. Bakit ka dadaan pa sa kanal? Kaya nga, pero ang point ko doon, alanganin eh. Kasi kung kaya naman, ipapasok ko naman. Pero kasi may mga motorista talaga na, pipilitin talaga Kasi bitch, nila. nakamotor ako, lapad ng motor ko, tapos yung ganito. Kung sumabit ako doon sa, di ba? Sumabit ka na yung kanang tuhod. Tapos nag-split ka siya. Nabiyak yung bayag ko. Nag-ano ka doon? Ano yun? Ano yun? Yung girl group? Ay, girl group. Nag-sex bomb ka doon. Uy, may Speaking part of 3. sex bomb, May part 3. nag-message siya sa part 3. Saan nagagawin? Wala pa. Hindi, wala pa. To be announced. Kaya finalo ko na si Rochelle eh. Kasi baka doon niya i-announce. Anong plano? Siyempre, kahit once lang, try lang. Last na yun eh. Oo. Hindi na maulit yun eh.
Tsaka maganda pala yun kasi parang wala silang producer. Mhm. Tapos, Sila. Oo. Tapos hindi nila alam na nag-sold out lahat hanggang inaabot sila ng part 3. Galing. Congrats. Kaya naiyak Congrats, talaga no? Rochelle. Oo. Ba't kay Rochelle ka lang Sex nagko-congrats? bomb. Ano yan? Paano yan? Get? Get ow! Bakit, Papa? Binawi Pero mo yung pa. sex bomb, nag-artista ba sila? Yung ilan? Yung na- Daisy napasama sa Shete. film? Nag-ano ba Nag-acting sila? sila. Parang mga bold, gano'n? Hindi. Ah, Ano Sexy sila dancers eh. din oo. tinuro talaga. pa lang sex bomb. Actually, hindi naman totally sexy dancers eh. Kasi pang ano sila eh, pang mga bata, pang matanda. Hindi sila parang... Si Viva Bastusin. Hot Babes. Oo. Sila ba yung spaghetti pababa? Yeah, sila. Oo, mga bata sinasayaw yun dati. Pero hanggang ngayon iniisip ko pa rin, bakit yung spaghetti pababa? Eh, di ba dapat Bakit pag hindi spaghetti pataas? Oo, Hindi, kasi kasi baka niro-roll mo. pagka i-roll mo siya, ganun. Tapos kapag pataas na, pag Pataas kinain lang. mo. Pero pag binaba mo, hindi nakasama yung spaghetti, kinain mo na eh. Oo nga eh. Tinidor baka na lang. pagka Dapat yun, tinain mo na. spaghetti pataas, tinidor ang Pataas sa bumaba. Pero ano naman, di ba? May lyrics yun, pataas ng pataas. Oh, pero ba't may pababa? Oo nga. May Pagka spaghetti nalulok mo pababa. na siguro. Alam ko na. Pare baka pag sinandok mo, lalagay mo sa plato. Spaghetti Pababa. Oo. Spaghetti pataas, tapos pababa. Weird. Weird, no? Mm. Di ba? Pababa ba siya ng pababa? Kasi naman sa lyrics na dubi-dubi-dap-dap. Ano ibig sabihin nun? Dubi-dubi-dap, dubi-dubi-dubi. Ba, parang Sabi ng ano jeep, siya? sabi ng jeep, beep, beep, Oo, beep. bibi. Sa tagal kong nagmamaneho ng motor, ko-commute, ang tunog lang ng jeep, beep, beep. Walang dubi-dubi-dubi sabi ng jeep. Noon ako na rin yun. Super cringe ako eh. Kinikilabunan na lang ako eh. Diba? Tangina. Pero ano daw, curious ka din eh. Yung mga artista talagang gumagawa din ng kante. Parang si Manny Pacquiao. Ano? Para sa'yo. Mm. Ang laban na to. Yun yung ano eh. Malaking parang pruweba na yung kanta kadalasan pinaikinggan dahil dun sa kumante. Oo. Pero Totoo. ito no, Shita, kahit gano'n nila kaasarin si Willie Rebillame, musikero talaga yun, drummer Oo, yun. Drummer yun, tol. Mm. Drummer Musikero yun. talaga siya. Nag-aral din siya talaga ng conservatory. Ano yun? Of course. May course na gano'n, conservatory? Ano ba to? Oo, pare. UST sa... Course yun, tol. Conservatory. Oo. Di ko alam yun, no? Yun ang course na pang Yun ang tawag music. sa kurso ng... God damn. Wala. What the fuck? Anyway, so... Di ba, Willie? Pero tayo ano napanood ko yung pagda-drums niya, talagang magaling, tas talagang... May pulso, may palo. Oo. Speaking Magaling of talaga. drums, isa sa mga tropa natin na nakita kong pumalo, si Sox. Hmm. Puki na galing mag-drums nung hype na yun. Palo talaga. Literal. Sox, palong-palo ka daw mag-drums. Palo talaga. Palo nga eh. Diba? Uy, Gising na. Gising na. Gagi. Palong-palo mo. Tsaka nakikita ko yung highlights niya sa ano. Ang galing din niya pala mag-basketball eh. Si Sox? Hindi, si Villame. Willie Villame. Ano, athletic din eh. Mm-mm. Yung story niya, Totoo. speaking of Willie, ano lang daw pala siya Taga-Hawi. Howie Boys. Isa sa original na Howie Boys nila Randy Santiago. Nila Randy. ano yung Happy Boys? Taga-Howie ng fan. Pagka... Oo, tas naging siya na yung ano. Si ano rin, sila Berwin Mailey, Howie Boys yan eh. Kumbaga- Berwin Mailey. Pero- Yung mataba? Pero totoo ba na si Willie Rebillame daw? Parang ano? Anong tawag doon? Yung sa mga jeep? Nagda-drugs ka on cam. Yung Barker? Barker lang Talaga? daw siya dati. Hindi ko alam. Pero kasi nag-aral din sa CEO ng dentistry yan, tol eh. Wala, story na lang yun. Kung Ah, story na lang mahal yun. ang aral ng dentistry. Legit yun, tol. Oo, may kaya pa. Baka yung sa Barker, hindi totoo yun. Hindi Hindi ko na alam. totoo. Pero kasi... O baka movie lang yun. Kasi kung nag-aral kang dentistry, may kaya ka. Hindi naman magpaaral ng dentista eh. Hindi mura yun. Oo, totoo. Pero... Totoo. Okay na? Nakainom na ng pills? Gago. Anyway. Nakita ko may number eh. Doon lang tayo sa save. Chris, ayos ah. Alin? Ayos! Ay, bakit? May nakita ko may numbers yung likod eh. Bakit nakikitawa ka eh? Kung yung uminom din mo ako.
Siyempre matatawa ako. Ba't ka matatawa? Hindi naman kasi totoo yun. Kala ko, Gawa-gawa pala. kala ko may numbers 1 to 31 kasi nakita ko. Hindi, masakit ulo niya. So, uminom siya ng by Jessie. Maliit na pala ba yung Jessica? At madami kayong binili, ah. May alarm. May alam mo ba yung Jessica nyo, ah? Anyway. Doon lang tayo sa safe Yeah. So, laging practice safe basketball game. basketball game. Safe Ito. safe conversations. Dapat lagi lang tayong EFAS. Mhm. EFAS trip, mga tol. Yo, maraming salamat ulit sa Red Keep Cafe at saka sa The Banquet Banquet. para sa pagpayag sa paggamit namin dito sa location ito. At anong timestamp ba na natin? Nasa dito siguro last 2 minutes. Last 2 minutes tayo. Okay, so bibilisan na namin yung mga pag-uusapan namin para at least siksik pa rin kahit paalam kami. Ikaw, Chris Delano, anong masasabi mo dun sa mga bagay-bagay na nangyari dito ngayon sa mundo? Ang masasabi ko lang ay gabi na at masarap kumain. Nang Ano ba masarap kainin? Pepe? Ano ba? Hindi ko sure. Robotics na naman yan, Gab? Hindi, si ano. Okay. Putang ina na ito ni gabi no. Gago na ka kanina. Si yung tinext message mo kanina. Mag-usapan natin mamaya. yan. Reply na. Mukhang positive. Schedule na. Huwag natin Bukas. dito pag-usapan yan. Bukas. Oh. Okay, so tumawag sa amin. Kinokontak kami ng Petron. Para, Pero isipin mo nag-schedule tayo podcast shoot 1 p.m. Putang ina tinawagan si Gab 1 p.m. Puta Hindi kakagising 1 na. p.m. 1:30. 1:30 na yun. 1:30 kakagising na ni Gab Tapos 1:30. sabi ko sa kanya, bakit naman like that? Sabi niya, pagod eh. Sabi ko, hello Gab, kasama mo na si Tiny. Kagising ko lang eh. Tong ina, shoot 1 p.m. 1:30 na. Saririnig ko talaga yung reklamo, no? Po, saan ginagawa Oo, gago kasi ang layo pa namin. Bulacan pa kami. Tas Late kayo, tas na late na ako, puki ng ina, kakagising lang niya. Mabilis naman, di ba? Hindi, mabilis naman kahit pa paano. Oo, pero paano tayo yaman niya kung lagi tayong late? Ngayon, paano na yung Petron ngayon? Paano bukas yung meeting sa Petron? Diba? Anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa mga ginagawa naming kung ano-anong mga bagay at nanonood pa rin kayo pero hindi ka naka-like. Nakikita kita, hindi ka naka-subscribe. Lagot ka kay Cyrus pag nandito sa susunod na episode. Ayan, yung nasa karinderya, yung nagbabantay. Huwag nyo nang hintayin ng pagsalitaan kayo ni Pag Cyrus. si Cyrus ang nagsalita. Masasamang words. Alam nyo, kaya nga uma-absent na si Cyrus lately. Kasi Nagdadamdam. parang, eto, hindi pa rin nagla-like. Subscribe. Hindi pwedeng like lang, pati subscribe. Exactly. Diba? Ayan, nagbabanatan yung magjowa. I-like mo muna bago mo banatan. Tigil nyo muna yan. Like nyo muna to. Oo. Tsaka syempre, huwag nyo kalimutan, panoorin nyo rin kami sa Spotify para ma-maintain natin yung top 200. di ba? Nasa top 200 tayo eh. Hindi, nung Hindi, 72 nga tayo yun lang yung nagmamatter daw eh. Kasi wala naman, hindi naman tayo expert sa podcast. So, at least nandun kami. Anyway, sa mga nag-like na, mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. At kung bago ka lang dito, click mo na yung subscribe tsaka yung like button dyan. Tsaka mag-comment ka na rin para tuloy-tuloy yung pagyaman namin. Mag-suggest ka kung ano yung tingin mo pwedeng topic namin next. Binabasa naman namin yan eh. So, makikita namin yan. Pero ganda mo naman yung isa-suggest mo na comment, na topic. Diba? Pero nakakatawa, no? Baliin ko lang bago tayo magpaalam. Si Cyrus yung cast na hindi nagsasalita. Minsan ubo lang yung ambag. Pero may kulang pag sariling wala siya. Hindi, character. kulang pag wala siya. Oo. Parang malungkot lahat. Totoo, no? Alam mo yung wala naman siya masyadong dulot bukod sa hikab, ihi, ubo, Yun nga. tas ampota. Tae. Pero Gago, umambo na. hindi masaya kung wala okay. siya. No? Anyway, eto na, nagpapaalam na kami kasi umaambo na mababasa yung MacBook Pro Max ni... Tsaka mga 17 Tsaka yung Pro camera Max namin. niya. Yung camera. 17 Pro Max. Yo, maraming salamat. Salamat sa inyo. Kami ang Kami ang- Lastro Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar! Chris Delano, Kada Kwento Podcast. Let's get it. Yeah.